Hello guys, good evening. Guys, pag-usapan natin yung guys, yung sa ibang bansa. Halimbawa guys, yung mga OFW natin sa ibang bansa na walang working visa or TNT sa ibang bansa. Halimbawa, sa Saudi, sa Hong Kong, Singapore, sa Japan, sa Korea, sa United States, sa New Zealand. Yung iba pala guys, nakita ko sa na nagbabasura yung mga namumulot sila ng mga basura na pwede pang pakinabangan sa halimbawa kasi nagtatapon sila ng yung mga second hand, hindi na nila ginagamit, nilalagay nila sa malinis na plastic para kung sinong may gusto anuhin nila, kukunin ng mga Pilipino. Alam mo guys, kahit saan napunta ang mga OFW, kahit na may trabaho na sila, namumulot pa rin sila ng mga second hand na mga gamit na nakita pag nilagay na sa basurahan, kinukuha ng mga OFW natin. Pero nagtataka ako bakit namumulot sila na mayroon naman silang work. Hindi ba sila kontento sa kanilang trabaho, sa kanilang sweldo, or iniipon lang nila para ipadala nila, ibalikbayan package sa kanilang kamag-anak? Oo. Sa bagay guys, ang mga Pilipino talaga sanay na yan ng sa mga hardworking. Kahit na dito sa Pilipinas nagano din sila kahit na pag mayroon silang magustuhan doon sa basura, kinukuha nila. Parang halimbawa mga treasures, mga gamit na pinakaluma, so pwede pa nilang pulutin yun para ibenta nila yung mga treasures na mga old, mga ibig sabihin mga yun, mga lumang gamit, pwede nilang ibenta sa mahal na halaga, kagaya ng mga relo, mga coins, yan, old coins, yan, mga old na gamit. Pero alam mo, siyempre pag malaki na ang sweldo mo doon sa ibang bansa, namumulot pa rin sila ng ng mga gamit sa tinatapon ng mga ibang lahi. Oo. Kagaya sa Korea, kagaya sa Japan, sa USA, sa ibang lugar. Pero bakit hindi na sila nakontento sa mga sweldo nila? Bakit ganyan sila Para sa akin guys, maganda yung babasura yun doon sa mga sa ating OFW na TNT na na ibig sabihin sila guys, yung wala silang employers, bali nagtatago lang sila, tapos ang kanilang wala silang employers, so namamasura sila para kumita sila. Oo. Pero nagtataka ako bakit mga ibang OFW mayroon naman magandang trabaho, bakit namumulot pa sila ng mga basura or mga second hand na gamit? Kaya naman nilang bumili. Oo.
Yan lang guys ang pinagtataka ko sa mga OFW natin sa ibang bansa na namumulot ng basura. Pero hindi ko naman sila kinakahiya, pero nagtatanong lang ako bakit hindi na sila nakontento sa kanilang sweldo or trabaho, bakit namumulot pa sila ng mga gamit sa iba. Dapat ang ibang OFW lang dapat ang yung mga walang mga working visa, nagkakamali sila pag nawala silang employer, na patago-tago lang sila sa isang lugar. Yun lang ang kaya kapit patalin sila na namumulot sila ng basura para maibenta nila sa para mayroon silang pera, makakain sila sa mga ibang OFW natin na tumakas sa kanilang employers dahil minomolisya sila. So nagtiis lang sila na wala silang employer, lumapit lang sila sa mga kaibigan nila, tapos namamasura sila para kumita ng pera. Yun ang na bumibilib ako sa mga Pilipino, mga OFW natin na ganyan, yung mga walang working visa, mga lang sila, sarili nilang pamasahe pero hindi sila siniswerte sa ibang bansa, dahil hindi naman lahat ng OFW na siniswerte sa kanilang employers. Kasi guys, bakit minamalas yung ibang mga OFW natin? Dahil nakakuha sila ng mga na employers, na masamang employers. Oo. Ibig sabihin, ang tao kasi guys, dalawang klase. Isang masama at saka isang mabuting tao. Dalawang klase lang yung tao guys. So kung napunta ka sa employers na masama ang ugali, masama ang niya, masama. So hindi talaga swerte ang maanuhan mo, malas ang mapuntahan mo. Pero pag nakapunta ka naman sa mabuting tao na employers, uunlad yung buhay mo. Kasi kasi guys, ibig sabihin, ang tao kasi dalawang yan, masama at saka mabuti. Yan. Kaya yung natin, mga OFW, hindi lahat siniswerte. Kasi napunta sila doon sila sa masamang employers. Yung siniswerte, napunta sa magandang ugali na employers. Oo. Kaya 50-50 ang pag pumunta ka ng ibang bansa, manghanap ka ng employers, 50-50 talaga. Kasi hindi lahat ng ng employers mabuti, may masama. Kaya kung napunta ka sa masama, maging tagilid yung buhay mo. Tagilid. Oo, hindi swerte ang mo. Kasi nga mayroong masamang tao. Ay kung mabuting tao lang lahat ng mga employers, sana umunlad ang natin, ating mga kababayan. Nandyan yung masama hindi natin maiwasan. Oo. Guys, salamat guys ha. Pero mga OFW na magandang buhay sa ibang bansa, malaking sweldo, malaki, lahat na mayroon ka na, huwag ka na mamulot ng basura. Yun lang ang iano ko sa inyo mga OFW. Dapat ang namumulot ng basura yung mga TNT, mga patago na mga OFW, mga minala sa buhay. Oo. Thank you mga OFW, thank you mga friendship, thank you very much. Yun lang ang ko sa mga OFW na grabe na sila, kita ko na
kahit na mapera na, namumulot pa rin ng mga basura. Oo. Pangit yun. Ibigay mo na lang sa ibang tao, sa mga ibang OFW natin na hindi nakakuha ng magandang employers. Oo. Yan. Pag ano mo na, wag mo na lang silang anuhan. Competition na ng ano. Oo, wag mo nang agawan sa mga ano, mga second hand na mga basura na dapat makinabang doon ang mga OFW natin na minala sa buhay, nagtatago sa ibang bansa. Inunahan mo pa yung kumuha ng basura, yung ano, yung kababayan nating OFW na dapat napunta sa kanila dahil wala silang trabaho, patago-tago lang sila, walang makain. Yung mga ano talaga, ibang Pilipino, mga OFW, ano na yan sila, kahit na may trabaho na, maganda ng ano nila. So, parang ano naman yan, walang consideration sa ating mga OFW na iba. Oo. Thank you guys. Dapat kayo na nga nagtutulungan dyan sa ano, ibang bansa. Bye bye guys.